Kung akala nyo ay tapos na ang kwento ng trapiko sa Maynila ngayong Martes, pues nagkakamali kayo. Paralisado ang EDSA dahil sa sorpresang kilos protesta ng libu-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagbaba ng puwersa sa People Power Monument upang ipagtanggol si Senator Rodante Marcoleta laban sa banta ng non-bailable plunder case. Imbis na mahiya o manahimik, mabilis pa sa alas 4 na umepal at nakisakay sa issue si Vice Presidente Sara Duterte. Sa isang opisyal na pahayag mula sa kanyang opisina, sinabi ni VP Sara na ang dambuhalang crowd daw na ito sa EDSA ay patunay ng lumalaking galit laban sa palpak na pamamahala ng Administrasyong Marcos. Ayos ang protestang para sa ibang tao, nagawa niyang gawing sarili niyang press release. Todo ako sa ang Vice Presidente na ang gobyerno raw ngayon ay abala sa tinatawag niyang weaponization of justice o ang paggamit ng batas para lang patahimikin ang mga kritiko sa Malacanang. Banat pa niya, imbis na unahin ng inflation o ang mahal na bilihin, mas pinipili raw ng palasyo na mag-imbento ng mga kaso laban sa mga nagsasalita ng katotohanan. Pero sandali lang. Madam VP, mukhang nakakalimutan mo yata na sa darating na Lunes, mismong impeachment trial mo na sa Senado para sa mga articles of impeachment laban sa'yo. Napaka-convenient nga naman na tawaging weaponization at pananakot ang batas kapag ang sarili mo ng mga maling paggasta ng daang-daang milyong confidential funds at ang issue ng unexplained wealth ang mismong hinahabol ng hustisya. Gigil din ang Vice Presidente sa pagsasabing detached o walang pakialam ang Pangulo sa hirap ng mga ordinaryong Pilipino. Ang sarap pakinggan, parang galing sa isang leader na sobrang tapat sa bayan. Pero nakakapagtaka na kung sino pa ang nagsasalita tungkol sa transparency at pagmamahal sa mahihirap, siya itong takot na buksan ang kanyang sariling mga BIR tax record sa pre-trial pa lang. At mas lalong nakakatawa na kung sino pa ang nagrereklamo tungkol sa kahirapan ng buhay, siya itong hindi maipaliwanag kung paano naglaho ang milyong-milyong pondo ng bayan sa loob lang ng ilang araw gamit ang mga resibong pinirmahan ng mga multo gaya ni Mary Grace Piatos. Napakagandang senaryo. Ang sumisigaw ng hustisya sa harap ng telebisyon ay siya palang numero 1 umiiwas kapag ang ebidensya na ang nakalatag sa mesa. Kapansin-pansin kung paanong ginagawa ng ilang makapangyarihang tao ang lahat ng sining ng pagbabaligtad sa katotohanan. Kapag ang isang ordinaryong tao ang nahuling may ginawang labag sa patakaran, wala silang kaingay-ingay na tinatanggap ang parusa. Pero kapag ang mga nasa taas na ang nire-require na magpaliwanag sa harap ng bayan, biglang nagiging political drama ang kwento. Ipinapakita nito na ang tunay na ingay ay hindi laging nanggagaling sa pagmamahal sa prinsipyo, kundi minsan ito'y nagmumula sa takot na tuluyang mabuksan ang mga selyadong kahon ng katotohanan. Ang pagtatago sa likod ng galit ng iba upang isalba ang sariling pangalan ay hindi nagpapakita ng malasakit sa mamamayan. Ito ay patunay lamang na kapag malapit na ang araw ng pagsusuri, gagawin ng isang irresponsableng leader ang lahat ng ingay upang malingat ang taong bayan sa kanyang sariling pananagutan.